Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongola. Napakatatalino ng mga namumuno ngayon sa ating pamahalaan. Kaya naman napakahuhusay maglaro. Pero siyempre hindi tayo patatalo, hindi tayo padadaig. Kailangan nating paganahin ang ating masusi at talaga namang matalim na pananaliksik. Okay, so sinadya po na halos lahat ng kongresista ay papirmahin upang malito po ang taong bayan, upang makalusot po yung kanilang mga kasamahan na tumatakbo ngayon sa kani-kanilang mga lugar at tumatakbo sa iba't ibang posisyon sa pamahalaan. Kaya obviously, ang iba sa kanila ay pinilit papirmahin dahil mayroong bayad, no? Ayuda is coming, ika nga, no? Sabi niya Congressman Lordan, no, Suwan. Sabi nga po niya pagkapirma pa daw po niya ng yes ay mayroong kaakibat na ayuda. Sabi naman po ng isang Osmeña ni Sir Johnny, ang sabi po niya ay napakahirap na hindi ka umayon sa gobyerno ngayon dahil iipitin ang budget ng inyong lugar. Ganyan po ang politika sa ating bansa. Kaya naman, ang unang sasabihin ko sa inyo o ang gagawin natin dito ay yung guidelines lang. Magpo-provide tayo ng main guidelines na dapat ninyong sundin o kaya naman ay intindihin. Unahin natin yung mga kongresistang bumubuo sa Quad Committee sakat sa TRICOM. Pangalawa, tandaan po ninyo, no? Quadcom and Tricom. Lahat po ng mga kongresistang yan, tandaan nyo na. Huwag nyo nang iboboto. Sumunod, yung mga party list na kinabibilangan ng mga Quadcom na yan at ng Tricom na yan. Okay? So, isa sa dapat nating punahin ay itong si, wag nating iboto. No? Ito pong si Congressman Ramon Gutierrez. Ito po ay isang abogado na kung saan ay mayroon pong malaking proyekto sa DPWH na nagkakahalaga ng higit 2 bilyon. Okay, so kaya po napakalaki ng pondo ng DPWH, 1.1 trillion if I were not mistaken. And meron pong family business na nasa construction itong si Attorney Ramon Rog Gutierrez. So wag niyo na pong iboboto yan. Pangalawa, itong si Lex Anthony Colada. Ayan, so i-research nyo lamang po. Meron pong kaso yan. Lex Anthony Colada. Okay, so siyempre itong si Joseph Stephen Paduano, no? Miyembro po ito ng Alex Bongcayaw Brigade na kinakailangan pong hindi na po magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Ito po ay binigyan ng amnesty ni Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. at isa sa mga pumirma ng amnestiya ni Joseph Stephen Paduano ay si Executive Secretary Lucas Bersamin. Okay, so yan po yung mga wag na po ninyong bigyan ng pagkakataong iboto, no? So yung iba dyan kasi ay talagang napilitan lamang pumirma dahil iipitin daw yung kanilang budget, which is obvious po at tama po yung sinasabi nila. Hindi po kinakailangan na magsalita. Ganyan po talaga ang nangyayari even sa provincial level, no? Yung mga kapitan, kakampi sila doon sa kung sino yung mayor, ganyan. Para kapag humingi sila ng budget kay mayor ay mayroon silang magagamit. Itong si Jefferson Conghun, ito naman po yung kongresista na naniniwala sa mga fake news. Okay? So ito po yung kongresista na naniniwala sa fake news. Okay guys? Napakadali naman pong intindihin. Kaya guide lang po itong aking sasabihin. No? Unahin natin, ang sinabi ko nga po, yung mga bumubuo ng party list na kumbaga party list na mayroong representatives from the Quadcom. Okay? So si Stella Kimbo, ayan, wag na po nating iboto yan. Biglang yaman is Teacher Stella. Okay, so bukod po kay Teacher Stella, I cannot say anything with the other constituents pa ito ni Stella, no? Hindi natin alam.
So, kung meron pong nanonood ng video na ito at kilala po ninyo itong mga pangalan ng nakikita ninyo ay siyempre wag na po ninyong iboto o kaya ikomento po ninyo. Napakahalaga po kasi na magkaroon din ng boses, no? Yung iba na talaga namang tahimik na nagtatrabaho. So, ito po, no, si Stella Kimbo, tandaan na po ninyo, hindi po yan dapat manalo. Okay, so si Stella Kimbo ang kasalukuyang head ng GAA para sa 2020. Ito pa, si Percival Sendanya. Okay, mukhang yung mga malalaki ang picture, mukhang ito yung mga hindi dapat manalo. Okay, so Percival Sendanya, yan, wag po nating iboto yan. Yan po yung isa sa mga nag-file ng impeachment complaint pero hindi naman po niya alam at mabanggit kung ano yung grounds, kung malakas ba yung grounds against the Vice President Sara Duterte. Saka siyempre itong si Tambunting, ayan yung kauna-unahan. Si Tambunting, ayan, wag na po nating iboto yan. Si Gustavo Tambunting, okay. So hindi ko mabasa yung iba. Okay, so wala akong alam dito sa ibang mga kongresistang ito kundi si Percival V. Sendanya, Gustavo S. Tambunting, yan, wag na pong iboto yan. Hindi ko alam kung merong ginawang hindi maganda itong si Juan Carlos Ataide. So hindi natin yan pwedeng anuhan. Medyo tingin ko okay yan si Juan Carlos Ataide. Yan, sinadya yan na talagang papirmahin nang sa gayon ay malito ang taong bayan. Kaya nga po ng sinasabi ko, meron pa tayong iba, wag niyo pong i-skip ang video na ito dahil napakarami po nila na kailangan natin talagang ma-scrutinize po, no? Kailangan nating ma-review kung sino-sino nga ba talaga yung mga dapat hindi na manalo at hindi na mabigyan ng pagkakataong mamuno sa maupo, no? Hindi pala mamuno dahil hindi pala sila namumuno no? Huwag natin silang bigyan ng pagkakataong maupo sa gobyerno dahil hindi po sila naglilingkod sa taong bayan. Sila po ay naglilingkod sa mga boses po nila, sa mga tao po nila diyan sa itaas, no? So si Raul Manuel, ang kanyang party list, Kabataan Party List, wag na po nating iboto yan. Si Raul Manuel. Ayan po si Lordan G. Suan, ayan. So sabi po ni Lordan G. Suan, ayuda is coming after saying yes doon sa ayuda. Ayan, ay sabi niya ganun. After affixing or affirming his signature doon sa impeachment complaint, sabi niya ay may pangako daw itong si Romualdez na ayuda is coming at marami pang susunod na ayuda after niyang pumirma. So maaaring si Lordan G. Suan ay napilitan lamang, it's because of the ayuda. Pwede rin namang pwede rin namang talaga namang mukhang pera siya. Hindi na kailangang ipagtanggol niya ang kanyang sarili, di ba? Hindi na kailangang ipagtanggol ang kanyang sarili kung talaga siyang matino, no? Kung ako yung matino tapos ay ayaw ko yung ginawa ko, hindi ko kailangan ipagtanggol ang sarili ko. Kung pumirma ako, pumirma ako. Ganun naman yun. So, ayun, questionable po si Lordan Suan. And then ito syempre ang asawa ni ni Tulfo yata to, no? Jocelyn Tulfo, no, party list, party list, no. Wag niyo po ninyong iboto ang mga apelyidong Tulfo o kamag-anak ni Tulfo dahil sila po ay mga crocodile. Okay, o tingnan niyo kamag-anak siguro itong isa dito ni Pero sino pa kaya ito? Frasco, Duke Frasco, Summertime, Jaime, okay. So, parang si Jocelyn Tulfo lang yung wag nating iboto. So, ito si David Suarez. Tama nga, no? Si David Suarez ay wag po nating iboboto ito. Ito po yung maingay sa Kongreso. Si Francisco Ortega, parang sabi niya, ito yung nagsabi na kasalanan daw ni Vice President, no?
Sara Duterte. Yan, yung constitutionality ng basta yon. Basta meron siyang, basta hindi to tamang manalo. Si Francisco Paulo Ortega, tandaan na po, isulat na po ninyo, David Suarez, Francisco Paulo Ortega, ito, si Adyong, wag na po ninyong iboto yan, si Adyong, yan, Francisco, ulitin ko, David Suarez, Francisco Paulo Ortega, Zia Alonto Adyong, Yeda Romualdez, asawa po ni Romualdez, Jude Asidre, Dan Fernandez, ayan. Ito pa si Amparo Maria Zamora, ayan, wag niyo pong iboto tong siya. Amparo Maria Zamora, 2nd District ng Taguig. Ayan, sino pa yung mga kasamahan niya na hindi na dapat manalo? Ito po si Janet Loreto Garin. Ayan, wag na po ninyong bigyan ng pagkakataon yan si Garin. Ayan, alam naman po natin na ilang administrasyon na po ang kanyang pinagdaanan. Kasama po yan doon sa skandal ng Parmali at ng skandal po ng PhilHealth noong panahon po ni former President Rodrigo Roa Duterte. Sila po yung mga sumisira kay Duterte dahil sila po yung nasa PhilHealth during that time. At ngayon po ay nagsalita siya, binabagsak niya yung kanyang mga kasamahan sa PhilHealth ngayon. So kasama na po doon si Senator Risa Ontiveros. Itong siyempre si Robert Ace Barbers, no, na nagkaroon lang ng issue yung kanyang kapatid na si Governor Lyndon Barbers, ay nais niyang busalan na patahimikin ang mga vloggers. Yun na lamang po ang ating kalayaan. Yun na lamang po ang ating magagawa para makapag-voice out, tapos pipigilan pa niya, no? Wag na po natin itong iboto pa sa susunod na election, maging ang kanyang mga kapatid, no, kung sakaling tatakbo. Lord and Ace Barbers, sino pa ba itong mga ito? Okay. Okay. So, sa mga kasamahan na ito, ay wala akong nakikitang kumbaga negatibo dahil hindi ko kilala. Okay, kaya dun sa mga kababayan natin, kung kilala ninyo yung iba, ay magsalita po kayo at i-voice out po ninyo. Sabihin po ninyo kung gaano nyo kakilala itong mga kongresistang ito para po mabigyan din po ng mabigyan din po ng kumbaga heads up, kumbaga ma-heads up po yung iba. Okay. Dito rin, no, mukhang matitino lahat itong mga nandito. Solomon Chonglalao, okay. Ifugao Lone District, okay. Mukhang hindi ko kilala, no. Yon. So wala po ditong kakaiba sa mga ito, hindi ko kilala tong mga ito, so lampasan natin to. So pag ganito na mga wala tayong kilala, ang kailangan natin ay ang kababayan nila, no? Ang kababayan nila, kung kayo po ay taga Ifugao, kayo po yung bahalang humusga sa kanila. Ipaalam nyo po sa publiko sa pamamagitan po ng pagkomento sa video nating ito. Okay? Dahil kayo lamang po ang makapagbibigay ng katotohanan. Ganon din po si Siriaco Gato Jr. Wala po tayong naririnig. Hindi natin kilala. Okay? So, ito po, napakahusay talaga. Grabe na. Okay? Alright. So, kapag hindi natin kilala, lang muna, salita lang muna tayo ng kahit ano. Kasi kailangan po kasing mahaba yung video ko para maisulat nyo muna. At syempre para makilates din natin. Kasi yung iba dyan nag-iisip. Okay? Alright. Hey Jude, don't make it bad. Yung Tingog Party List, huwag yung iboto yun. Yung napakarami kanina nabanggit ko. Oo. Oo nga, ang daming ang daming walang negative feedback sa mga ito. Karamihan talaga yung mga miyembro po, no,
yung mga bumubuo ng Quad Committee, si ano, Congresswoman Franz Castro at ang kanyang Teachers Party List, Arlene Brosas at ang kanyang Gabriela Party List, Raul Manuel at ang kanyang Kabataan Party List, Yeda Romualdez, Jude Asidre, ang kanilang Tingog Party List. Yan po, no, yung wag na nating iboto. No, ulitin ko. Kabataan Party List ni Raul Manuel. Teachers Party List ni Franz Castro. Gabriela Party List ni Arlene Brosas. Tingog Party List ni Yeda Romualdez, Jude Asidre. Yan, wag na po nating iboto yung mga yan. Siyempre, yung si Attorney Roge Gutierrez, Adiong, yung mga binanggit ko kanina, no? Saka yung isa pa, yung Bonggalon, yan po yung may ingay, no? Bonggalon, basta Bonggalon yung apelyido pag nabasa nyo na yun. Bonggalon, siyempre si GAA, past chairman, former chairman, si Zaldeong, ayan, wag nyo na pong iboto yan. Tapos si Lex, yung Lex kanina na nabanggit ko. Siyempre itong si Joel Chua, ayan, hindi na yan dapat mabigyan pa ng pagkakataon. Joel Chua. Sino pa nga ba? Si Bonggalon, si Benny Abante, si Dan Fernandez. Ayan, muntik ko hindi makalimutan si Dan Fernandez ha. Oo pala. Kasi si Dan Fernandez ay tumatakbo sa kanilang lugar sa Laguna. So bakit hindi po siya tumatakbo bilang senador? Kasi po alam niya sa sarili niya na hindi siya mananalo sa pagkasenador. Nakilala kasi siya bilang Mr. Google at ang kanyang mga pinagsasasabi ay nakabase po sa Google. Wala pong basihan, kumbaga walang matibay na ebidensya. So galing po sa Google. So kaya hindi natin masyadong kaya hindi siya tumakbo bilang senador. Alam niya pong matatalo siya. No? So at least kilala natin 'tong mga gaya nito, wala tayong masabi dito. Zambales. Okay. So yun po yung pinakang guidelines mga bumubuo ng Quad Committee, bumubuo ng Tri-Committee, yung kanilang mga party list po ni Raul Manuel, Arlene Brosas, party list din po ni Franz Castro, party list po ni Yeda Romualdez na Tingog party list ni Jude Asidre, yan. Siyempre itong si Tulfo, ayan, yung kanyang tiyuhin ba niya yung tumatakbo bilang senador, si Erwin Tulfo ba yun? Yan, na gumamit po ng American name para makakuha po ng American passport para maging Amerikano. Ayan, so questionable po yung kanyang citizenship pero still siya pala ay isang Pilipino. Okay, so hindi po pumirma si Erwin Tulfo para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ano po ang dahilan? Sabi niya para daw ma-preserve yung kanyang boto para kung sakaling maging senador daw siya at mapili bilang judge senator, mapili bilang judge senator ay doon na lang daw niya ilalaan ang kanyang boto for impeachment, which is meron po siyang kumbaga isa po siya sa mga crocodile na tuta or kaya naman ay alam nyo na, isa sa mga manok ng mga Romualdez and BBM. Okay.
So, as if naman mananalo yung ano na yun, Tulfo. So, wag na nating iboto yung Tulfo na yun, ha? Pilingerong mananalo sa 2025 senatorial slate. So, ayan guys. So, marami na rin ako nabanggit na mga pangalan ng mga kongresista. Kaya tandaan nyo na lang guys, kasi yung iba hindi natin kilala. So, kilala sila ng kanilang mga kababayan. Kaya kinakailangan din pong mag-subscribe sa channel na ito dahil para sila lamang po yung makapagbibigay ng kaalaman, ng information sa atin, no? Para dahil kilala po nila eh. Tayo kasi hindi natin kilala. So, we really don't know. Okay, so sino kaya itong mga to? Hindi ko kilala. Kowang ko, hindi parang okay yan. So, kasi guys, yung mga obvious guys na nakita natin matitino. Halimbawa, Marcoleta. Obvious yan na hindi talaga pipirma yan. So, yan na, number 1 sa balota natin yan. Ito si Congressman Johnny Pimentel, sabi niya, napakahirap maging kumbaga kongresista ngayon kasi kapag hindi ka umuo at hindi ka pumayag ay gigipitin yung iyong budget. 'Di ba? Nakakalungkot. Saka sino pa yung dapat nating ito kaya si Congressman Pimentel, tingnan natin yung intention niya, no? Ayan, questionable yan. Tingnan natin kung meron magsasabi ng hindi maganda. So, siyempre, ito pa, wag nating iboto. Sure na sure ito, Romeo Acop. Kit Flores. Ayan, meron pala siyang kasamahan dito eh. Ayan, Romeo Acop, Kit Flores. Ano na natin yan? Isulat na natin sa ating listahan. Romeo Acop, Kit Flores. So, basahin nyo na lang kung saang lugar sila. Bukidnon ba yun? Hindi ko nababasa eh. Malabo na yung mata ko. Aha. Abunda. Sino pa ba? Karamihan doon sa mga malalaki yung picture. Sila yung mga suspect. Kongresistang pumirma. Pero crocodile. Suspect. Kongresistang hindi pumirma. Pero crocodile. Suspect. Kongresistang pumirma. Tapos magsasabi na dahil daw sa ayuda. Ayan, di ba? Kunya-kunyari lang yun. No? Pero ang totoo nun, merong masamang intention sa bayan. So, suspect. Maging matalino po tayo. Suspect. I-share po natin ang video na ito. Suspect. Please subscribe to my channel. Napakahalaga na magtulungan po tayo. Alam naman po natin at lagi kong sinasabi mga kaibigan, kung hindi po kayo magsusubscribe, kakaunti po ang makakaalam sa nangyayaring ito sa ating bayan. Yung mga kababayan natin na nasa probinsya, hindi po sila aware sa naganap at nangyayari sa Metro Manila at sa Kongreso man, maging sa Senado. Ayan, so ito po si Congresswoman Geraldine Roman. Wag na po nating iboto yan. Congresswoman Geraldine Roman. Congressman Benny Abante. Yan mga yan. Remulla. Ayan, Crispin Diego Remulla. Wag na po nating iboto yung mga yan, no? Uulitin ko, isulat nyo na po. Geraldine Roman. Balimbing po yan. Tahimik po siya noong panahon ni Duterte. Ang sabi niya, natatakot kami kay Duterte. Ngayon kasi pwede nang magsalita. Hello, kahit si Franz Castro at saka yung nakakapagsalita nung panahon ni Duterte. O, di ba? Ito po si Franz Castro, wag na po natin yung bigyan ng pagkakataong maging senador. Ayan. Ang kanyang party list ay ACT Teachers Party List, no? Tandaan po ninyo yung ACT Teachers Party List. Meron po bang nagawa o wala? Kung wala pong nagawa,
tanggalin na po, 'no, kasi kahit po matalo 'yan sa pagkasenador, kung mananalo po yung kanyang party list, kung siya po yung first nominee, siya po ay mananatiling kongresista, 'di ba? Siyempre itong si Arlene Brosas, ano, Gabriela party list, 'yan. Gabriela, Gabriela, Gabriela party list. 'Wag na po ninyong iboto Arlene Brosas. Arlene Brosas Franz Castro Act Party List. Alright, so malapit na tayo guys. Siyempre itong si House Speaker Martin Romualdez, yan pa ba naman iboboto ninyo? Wag na. Very obvious yan. Oo, wag na yan iboto si ano, House Speaker Martin Romualdez. Meron bang ditong party list? Wala po tayong nakikita ditong ibang. Okay, so wala 'no? Ito lang si Martin Romualdez lang sa Leyte. So, sino pa kaya? Wala na. Okay? So, yun lang yata guys 'no, ang ating, guidelines. Yung mga bumubuo ng TRICOM, bumubuo ng, Quad Committee, party list, at siyempre yung alam nating mga nabanggit na.